Hi, Sir Carl. Magandang umaga po sa iyo, pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig ng iyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ulayon, 21 taong gulang. Tubong Cotabato po ako, kaya ganito at kakaiba ang pangalan ko. Kabilang din po kami sa isang tribo dito. Pagsasaka ang aming ikinabubuhay. Nanggaling po kami sa lahi ng mga albularyo. Pero siyempre, hindi naman kami lahat ay naging albularyo. Depende na rin kasi iyon kung sino ang mapagkakalooban ng mga kakayahan. Iyon din ang dahilan kaya kami may paniniwala sa mga nilalang ng kabilang mundo. Naaalala ko pa nga noong mga bata pa kami, madalas kaming pagalitan kapag sumasapit na ang pag-aagaw ng liwanag at dilim, tapos nasa labas pa rin kami ng bahay ng mga bata at naglalaro. Lalo na kapag iyong namumula-mula ang kalangitan. Sa mga ganoong oras daw kasi ay marami ang nagsisilabasang mga engkanto at mga laman lupa. Tapos kapag nabangga namin ang mga iyon, ay basta na lang kaming bibigyan ng karamdaman. Isa sa kamag-anak namin ay nakilala sa aming lugar bilang isang magaling na manggagamot. Siya ay si Lolo Ernesto. Bali nakababatang kapatid siya ng lolo ko. May pagkakataon noon na biglang namaga ang kaliwang paa ni Papa ko. Nagsimula lang sa kaunting pamamaga hanggang sa lumaki na ng lumaki. Ang sabi ni Papa na baka may natapakan lang siyang tinik doon sa bukid, kaya iyon namamaga. Lumipas pa ang ilang linggo at nagtuloy-tuloy pa nga ang pamamaga noon, kaya hindi na rin makapagtrabaho pa si Papa sa bukid. Lalo pa iyong nagpahirap sa sitwasyon namin dahil buntis rin noon ang aking ina sa aming bunsong kapatid. Nagpasya sila Papa at Lolo na magpunta sa ospital para maipa-check up, para mabigyan na rin siya ng gamot. Matapos ma-check up ay wala namang makitang kung ano ang doktor. Wala rin daw tinik. Pero niresetahan si Papa ng gamot na pampahupa lang ng pamamaga. Pagkalabas nila ng ospital ay nagtuloy na lang si Papa at si Lolo sa bahay ni Lolo Ernesto para doon patignan ang kalagayan ng paa ni Papa. Dahil mukhang hindi na normal ang nangyayari. Lalo na dahil kahit doktor ay wala namang makitang eksaktong dahilan ng pamamaga. Pagkarating daw sa bahay ni Lolo Ernesto, ay saglit lang na tiningnan ang paa ni Papa, tapos kumuha ng tubig si Lolo na nakalagay sa baso, dinasalan at ipinainom kay Papa. Pagkatapos lang noon ay pinauwi na rin agad. Kinabukasan lang ay dahan-dahan ang humupa ang pamamaga. Nawala na rin ang pananakit. Gusto ko ring ibagi, Sir Carl, ang narinig kong kwento tungkol doon kay Lolo Ernesto. Noong ipinanganak daw ito ay hindi umiiyak. Kagaya ng ibang sanggol na iiyak talaga pagkalabas. Hindi rin daw dumidede sa kanyang ina ng 9 na araw at 9 na gabi. Pero normal naman ang lahat sa kanya. Hindi umiiyak at walang sakit. Matapos ang 9 na araw na iyon, ay doon na siya nagsimulang dumede sa kanyang ina. Noong nagbibinata na ito, ay may ginagawa rin daw itong parang ritual. Hindi siya kakain ng 9 na araw at 9 na gabi. Ang sabi niya, hindi naman daw siya nanghihina dahil may nagbibigay sa kanya ng lakas hanggang sa pakitaan siya ng isang nilalang na sa tingin niya ay sugo ng kataas-taasan na siyang gumagabay sa kanya at nagbibigay ng hindi pangkaraniwang mga kakayahan. Una niya raw nakita habang nasa gubat siya ay isang malaking ibon. Tapos sa katagalan ay naging anyong tao na, isa iyong lalaki. Sinabi raw ng lalaking iyon na magiging babaylan si Lolo Ernesto na tutulong sa mga taong may sakit. Magagawa niya rin kausapin ang iba't ibang mga nilalang at kontrolin ang mga elemento ng mundo. Hindi nagtagal
ay unti-unti na ngang napapansin ni Lolo Ernesto ang mga kakaibang kakayahan na nagkakaroon siya. Naikwento niya rin naman ang tungkol doon sa kanyang pamilya, pati na sa mga kamag-anak. Isa sa mga pinsan ni Lolo ay hindi naniniwala sa kanya. Minsan, naroon daw sila noon sa palayan nang hinamon siya ng pinsan niya na patunayan ang kanyang kakayahan. Tanghaling tapat daw noon at tirik na tirik ang araw. Sinabi noon na kung kaya niyang makontrol ang panahon, subukan niyang magpabagsak ng kidlat. Sinabi naman daw ni Lolo na sige, subukan din ng pinsan niya na tumakbo sa palayan. Lahat ng aalisan niyang pinagtapakan ay tatamaan ng kidlat. Tumatawa pa raw iyong kanyang pinsan na tumakbo papalayo. At noong naroon na sa may unahan, ay sinabing, sige raw, simula na. Nagsimula ng humakbang ng malalaki ang pinsan niya. Bawat alisan noon na tapak ay tinatamaan ng malakas na kidlat. Pero sinisigurado raw ni Lolo na wala iyong kasamang ngipin. Guhit lang iyon ng liwanag na may tunog para hindi mapinsala ang kanyang pinsan. Noong makatatlong hakbang ang kanyang pinsan, bigla na lang daw iyong napalugmok sa lupa dahil sa takot. Nanginginig na raw kasi ang mga tuhod nito. Baka raw sa susunod na tama ng kidlat ay masapul na siya. Lalo at lahat ng kidlat na bumabagsak ay malapit lang din sa kanya. Kaya itinigil na raw ni Lolo Ernesto ang pagpapabagsak ng kidlat. May isa pa raw na kakayahan itong si Lolo. Kapag naliligo siya ay bigla na lang uulan ng malakas. Kapag nakatapos ay hihinto na rin ang pag-ulan. Maraming pagkakataon na rin daw sa kanila na kapag may paparating na bagyo o babagsak na malakas na ulan ay pinapalihis iyon ni Lolo. Tapos bigla na lang niliwanag ang kapaligiran. Maliban sa ulan ay kaya niya rin kontrolin ang kidlat, hangin at apoy. May isang pagkakataon daw na may nadaanan silang taniman ng saging na nasusunog. Kahit tirik ang araw ay bigla na lang pinabagsak ni Lolo ang malakas na ulan sa bahaging iyon, kaya agad na apula ang apoy doon sa sagingan. May naibahagi pa si Papa na kwento tungkol kay Lolo Ernesto. Isang araw daw noon, araw ng pag-aararo nila sa bukid. Maghapon silang nagtatrabaho roon, kaya pagod na pagod ang lahat. Naunang nahiga si Lolo Ernesto sa loob ng kubo at nakatulog agad. Napansin raw nilang may umaaligid sa kubo na isang malaking aso. Napakabangis daw ng itsura noon. At ang kakaiba pa dahil kasing laki iyon ng kanilang kalabaw. Bigla raw nagising si Lolo Ernesto at lumabas ng kubo. Sabay sinigawan ang aso na iyon na kung gusto pa raw nitong mabuhay ay umalis na lang. Walang ano-ano'y biglang kumalma ang anyo noong aso at umalis na lang din bigla. Ayon pa sa kwento ni Lolo Ernesto na meron din daw siyang asawang engkantada at meron silang 2 anak na lalaki. Madalas naman daw na naroon ang mga anak niya sa bahay niya rin mismo. Kaso nga lang, hindi ito nakikita ng karamihan dahil nasaan yung mga engkanto nga ang mga ito. Kapag nga raw naglalaro ang mga pamangkin ni Lolo Ernesto ng Caracruz, ay naroon din ang 2 niyang anak. Kaso dahil sa hindi naman sila nakikita, kaya nanggugulo na lang. Bigla na lang mawawala ang mga nakatayang barya. Tapos kinabukasan ay makikita uli na nagkalat sa kung saan sila naglaro ng Caracruz. Kapag naman may mga batang naglalaro at tawa ng tawa, bigla na lang daw maninigas ang panga at hindi na maisasara ang bibig. Tapos pagkalipas ng ilang minuto ay muli namang babalik sa normal. Kaso nga lang, magkakasakit na ang batang iyon. Kaya ginagamot na lang din agad ni Lolo Ernesto. Heto naman Sir Carl ang isa pang karanasan nila tatay kung saan malaki ang naitulong ni Lolo Ernesto para mailigtas si Tia mula sa pagkuha ng mga engkanto. Panahon ito na nag-aaral pa daw sila Papa. Noong papauwi na raw sila ay malakas ang ulan,
pero hinayaan na nila kung mabasa dahil papauwi na rin naman. Kasama niya noon ang ibang pinsan, kapatid at ang kanyang ate o iyong tiyahin ko na mas matanda kay Papa. Noong makarating sila sa may bandang ilog, ay nagulat sila at nag-alala dahil mataas ang tubig at malakas ang agos. Walang ibang malapit na madadaanan para makauwi, kaya ang ginawa nila Papa ay nagsikuha raw sila ng malalaking bato, iyong sakto ang bigat na mabibitbit nila. Balikarga-karga nila iyon habang tumatawid para magsilbing pabigat at hindi sila madaling matangay ng agos. Noong iyong ate na raw nila ang tatawid, ay bigla iyong nadulas at inanod ng tubig papalayo. Sinabihan daw agad ni Papa ang kanyang kapatid at dalawang pinsan na magmadaling umuwi sa kanila at ipaalam sa kanilang mga magulang na naanod ang kanilang ate. Tapos si Papa ay binaybay ang gilid ng ilog para masundan kung saan dadalhin ng agos ang ate niya. Nagmadali raw na umuwi ang mga pinsan niya at kapatid. Agad ipinaalam sa kanilang magulang ang nangyari. Natataranta daw ang mga iyon at nagmadaling magpunta sa ilog at binaybay din ang gilid para mahanap si Tia. Ang sabi naman ni Lolo Ernesto, kahit natutulog raw siya sa bahay nila, ay nagagawa niyang magliwaliw pa sa ibang lugar o iyong humihiwalay ang kanyang kaluluwa at nagmamatsyag pa rin sa paligid. Nalaman niya agad ang nangyari sa kanyang pamangkin, kaya dali-dali na rin siyang nagpunta sa ilog. Bali ang kaluluwa niya na lang iyon na nagpunta roon dahil naroon lang naman sa bahay niya ang kanyang katawan natutulog. Nakita niyang kada raw humahawak si Tia sa malaking ugat ng puno o sanga ng kahoy na nakabalandra sa gilid ng ilog, ay pinuputol iyon ng mga engkanto para magtuloy-tuloy si Tia na madala ng agos at malunod. May engkanto raw kasi na nagkakagusto kay Tia at gusto iyong bihagin. Magagawa nila iyon kung mamamatay ang katawan ni Tia. Nahinto sa pag-agos ang katawan ni Tia doon sa isang malaking puno ng balete malapit sa ilog. Pero wala na iyong buhay. Si Lolo Ernesto naman daw ay pinuntahan ang punong iyon. Marami daw siyang naabutang engkanto doon sa puno. Tinanong niya ang mga iyon kung nakita nila ang babaeng kanyang hinahanap, pero walang sumasagot sa kanya. Hinawakan raw ni Lolo Ernesto ang isa sa mga batang engkanto na naroon. Sabay sabing, "Kapag hindi niyo inilabas ang kaluluwa ng anak ko, ay papatayin ko ang batang engkantong ito." Bigla raw natakot ang mga engkantong naroon, tapos may lumabas mula sa kung saan at inilabas ang kaluluwa ni Tia. Ibinalik iyon ni Lolo sa katawan ni Tia. Ang katawan naman daw ni Tia ay naiuwi na nila Papa sa bahay. Akala nila ay patay na talaga dahil hindi na iyon humihinga. Pero makalipas ang ilang minuto ay bigla na lang napabangon at tuloy-tuloy ang pag-ubo na parang nasamid sa tubig. Laking pasasalamat daw nila na nakaligtas pa si Tia. May isa pang naibahaging kwento si Lola sa amin tungkol pa rin kay Lolo Ernesto. Noong panahong iyon nga raw ay kasagsagan ng panggagambala ng mga engkanto sa lugar. Marami ang nagkakasakit at meron ding mga pinaglalaruan. Sinugod daw ni Lolo ang bahagi ng bundok kung saan namamalagi ang mga matataas na uri ng engkanto at maituturing silang masasamang engkanto dahil lahat ng naidulot nila sa mga tao ay sakit at kamatayan. Hinamon si Lolo ng mga engkanto roon na magkaroon sila ng malaking digmaan. Magtutulong-tulong ang lahat ng naroon laban kay Lolo Ernesto. Hindi raw iyon inatrasan ni Lolo at hindi naman siya nabigo dahil siya ang nagwagi. Dahil doon ay natigil na rin ang sunod-sunod na panggagambala ng mga engkanto sa lugar namin. Meron pa kami isang kamag-anak, Sir Carl, na itago na lang natin sa pangalang Manong.
Isa rin siya sa mga nagtataglay ng kakaibang kakayahan. Ayon pa sa kwento ni lolo ko, ay may kakayahan raw iyong si Manong na magtawag ng mga ahas. At madalas niyang tawagin ay iyong makamandag na ahas na kilala sa tawag na Black Mamba. Nagagawa raw iyong utusan ni Manong sa mga gusto niyang ipagawa rito. Minsan raw ay pumupunta siya sa ilog upang manguha ng pang-ulam, pero wala siyang dalang pana o kahit anong pangisda. Uutusan niya lang ang ahas na ikuha siya ng isda, at kapag lumutang na iyon, ay siguradong meron ng dalang igat o kung anumang isda ang una noong nakasalubong. Nakakapanggamot din daw si Manong ng mga nakagat ng ahas at iba pang mga hayop o insekto. Iyon nga lang, ang kapalit para sa kakayahan niyang iyon ay ang pagiging mabigat ng grasya. Kahit anong pagsisikap ang gawin niya, kahit sa pagtatanim, ay halos wala siyang maani sa kanyang mga tanim na mais o palay. Mabanggit ko lang pala, Sir Carl, ang maiksi kong karanasang ito. Noong nag-aaral ako, bago kami nagpa-enroll na magpipinsan sa high school, ay naisipan naming dumaan kay Lolo Ernesto para manghingi ng pampaswerte sa mga chicks. Iyon bang magiging lapitin kami ng mga chicks? Pagkarating namin sa bahay niya ay sinabi nga namin ang aming pakay. Pinakuha niya naman kami ng basong may tubig. Tapos may mga kataga siyang iniusal roon. Pinainom niya iyon sa amin. Iyon na raw yun. Matapos na noon ay nagpatuloy na kami sa pagpunta sa paaralan para magpa-enroll. Pagkarating namin sa school ay nagulat kami dahil karamihan ay nakatitig sa amin, lalo na ang mga kababaihan. Tapos noong naroon na kami sa kantin, ay may isa sa unahan na nagsalita. Ang sabi, regards daw sa naka-blue. Ako lang naman ang nakasuot ng blue sa amin. Kaya nagkantsawan kaming magpipinsan at napangiti na lang. Alam naman namin na epekto iyon noong ginawa ni Lolo Ernesto. Noong nagsimula na nga ang klase ay maraming kalalakihan ang galit sa amin dahil bakit daw palagi na lang nasa amin ang atensyon ng mga babae. May ilan din kasi sa mga babae ang nagpapadala sa akin ng love letter pero hindi ko na lang din pinapatulan. Noong nag-aaral pa ako ng high school, Sir Carl, isa rin sa mga pinsan ko na kaklase ko ay nagtataglay ng kakaibang kakayahan. Isang araw noon, papauwi na kami galing sa paaralan. Malayo pa ang aming lalakarin at nataong makulimlim ang panahon dahil tagbagyo noon. At kung biglang bumagsak ang ulan ay wala kaming masisilungan. Sabi ko sa pinsan ko, "Insan, patay tayo nito. Pabagsak na ang ulan, no? Sigurado aabutan tayo. Kahit pa tumakbo tayo ng mabilis, wala pa naman tayong payong. Wala ring bahaging mapagpapasilungan. Lagot na talaga ang mga notebook natin pati ng mga papel." Nakangiti naman siyang sumagot. "Ano ka ba, pinsan? Ako bahala dyan. May paraan ako sa problema mo." Sabi ko naman, paano? "Basta, relax ka lang." Wika niya pa. Nagtuloy pa nga kami sa aming paglalakad at hindi nagtagal ay tila nasa ibabaw na namin ang maitim na ulap at mukhang babagsak na iyon. Lalo at lumalamig na rin ang hangin. Nakita kong may mga salita siyang ibinubulong, sabay ihip pa itaas. Tapos sinabi niya sa akin, "Okay na, hindi na babagsak rito yan." Nagtaka ako sa sinabi niya kasi madilim pa rin naman ang paligid namin. Ilang saglit lang ay unti-unting nahawi papalayo ang makakapal na ulap at napunta sa kabilang bahagi ng bundok. Muli na ring lumiwanag sa aming nilalakaran. Tapos sabi niya, "Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ako bahala dyan." Sinagot ko naman siya, "Anong ginawa mo roon?" "Inusalan ko lang ng salitang Latin para makontrol ang hangin at panahon. Pinaurong ko lang kaunti doon sa kabilang bahagi para doon na bumagsak ang ulan." Napapakamot na lang talaga ako ng aking ulo
dahil hindi ko akalain na meron din pala siyang itinatagong kaalaman. Minsan ko na rin siyang nakitang nagpahupa ng apoy gamit lang ang isang palakpak. Maging ang pagdurugo ng sugat ay kaya niya ring pahintuin. Ayon pa sa kwento sa amin ni Lola, noong taong 1970s, ay kakaunti pa lang silang mga nakatira sa baryo namin. Magkakalayo bawat pamilyang nakatira. Sa bahagi nga nila ay 3 bahay lang sila roon na magkakamag-anak. Isang umaga raw noon, habang naroon sila sa kanilang bahay ay may nakita silang mga paparating na mga kalalakihan na merong dalang mahahabang baril. Sigurado daw sila na hindi ang mga iyon sundalo dahil hindi naman naka-uniforme. Agad silang nagtakbuhan. May hinala raw kasi sila na hindi maganda ang pakay noong mga paparating. Uso raw kasi noon iyong mga armadong nanloloob ng mga kabahayan, magnanakaw at mananakit, at kung may matipuhang kababaihan ay siguradong kanilang pagsasamantalahan. Kaya naman alerto sila kapag may mga paparating na ganong armado. Magkakasama nga silang tumakbo papalayo hanggang sa makarating sila sa mga damuhan. Ang sabi raw ni Lolo Ernesto na magsidapa ang lahat at huwag maingay dahil siya na ang bahala. Kaya sinunod nila iyon. Ilang saglit lang daw ay biglang nagkaroon ng makapal na hamog ang kapaligiran. Hindi lang sa mismong kinadapaan nila, kundi malawak na bahagi ang nasakop ng makapal na hamog na iyon. Dahil doon ay imposible na silang makita ng mga humahabol na mga armadong kalalakihan. Nagpaikot-ikot lang daw ang mga kalalakihang iyon pero hindi talaga sila nahanap. Hanggang sa magsawa na lang sa kakaikot at umalis na. Ako naman, Sir Carl, ay merong naging kaibigan na meron ding kakaibang kakayahan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ador, na naginip daw siya na kausap niya ang isang kalabaw at sinabi noon sa kanya na bibigyan siya nito ng ngipin. Kaya ipinagkaloob raw sa kanya ang ngipin na iyon. Binilinan siya na gamitin sa pagtulong sa kapwa at huwag sa gawaing masama. Tapos nagising siya dahil bigla siyang nakaramdam ng pagkaihi. Kaya lumabas siya ng bahay para doon umihi. Nakatitig lang siya sa lupa nang makita niya ang isang bagay na nagliliwanag ng puti. Nilapitan niya raw iyon at tinignan ng malapitan. Laking gulat niya dahil isa nga iyong ngipin ng kalabaw. Doon niya muling naalala ang napanaginipan niya na binigyan siya ng kalabaw ng ngipin. Ganun na ganun ang itsura. Dahil sa madaling araw pa noon at inaantok pa siya, kaya inilagay niya na lang sa bulsa at muli nang bumalik sa silid at natulog. Kinabukasan, inutusan siya ng kanyang ina na mag-igib ng tubig para sa inumin. Kaya dali-dali niyang kinuha ang container na igiban. Ang igiban daw nila ay doon pa sa kabilang bundok, kaya medyo malayo rin talaga. Pagkarating niya raw doon ay agad siyang naglagay ng tubig. Noong mapuno ay agad na siyang umuwi. Nagulat raw siya dahil hindi siya nabigatan sa kanyang pagpasan. Samantala dati, kailangan niya pang bumuelo ng todo para maipatong iyon sa kanyang balikat. Sinimulan niya na raw ang paglalakad. Nakalampas na siya sa bahaging madalas niyang pagpahingahan, ay hindi pa rin siya nakakaramdam ng pagod, kaya hindi na siya nagpahinga. Ang madalas daw kasi ay nakakatatlong pahinga siya bago makarating sa kanilang bahay. Pero sa pagkakataong iyon, nakarating na lang siya sa bahay ay hindi man lang siya nakaramdam ng pagod at parang ang gaan-gaan lang daw noong dala niya. Noong maibaba niya raw ang container, ay nakaramdam siya ng parang may makating bagay na sumasayad sa kanyang hita. Kaya kinapa niya ang kanyang bulsa dahil baka may bato na siyang tumatama sa hita niya. Doon niya nakita na naroon ang ngipin ng kalabaw na nadampot niya noong nakaraang gabi. Kaya sa tingin niya iyon ang dahilan kaya naging magaan sa kanya ang container
at hindi siya nakakaramdam agad ng pagod. Magmula raw noon ay dala-dalawang container na ang dinadala niya kapag mag-iigib. Pero ganun pa rin daw ang pakiramdam niya. Hindi siya nabibigatan at hindi rin napapagod. Napapansin raw iyon ng mga taong nakakakita sa kanya. Ang hindi nila alam na meron pala siyang tangan na ngipin ng kalabaw. Kaso nga lang, merong kaunting problema doon. Dahil kapag pinupuna raw siya ay bigla na lang mawawala ang bisa. Hindi niya na makakayang buhatin ng sabay ang dalawang container. Kaya ayaw niya na may pumupuna sa kanya kapag nagbubuhat siya ng mabigat. Nagsimula na rin siyang matutong maghilot ng mga pilay. May isang matanda raw doon na hindi naniniwala na may kakayahan iyong kaibigan ko sa panghihilot. Kaya sinabi niya raw, "Sige, subukan natin. Manghuli ka ng manok, tapos balian mo ng paa. Hihilutin ko at muli ang makakalakad." Noong una ay ayaw pa raw noon, pero dahil sa gusto ngang patunayan na hindi totoo ang sinasabi ng kaibigan ko, kaya ginawa na lang din daw. Noong mabalian na ang manok ng isang paa, ay sinabi raw ni Ador, "Sige, subukan mong patayuin kung makakalakad pa ba." Ginawa naman daw ng matanda, pero hindi na talaga makatayo ang manok dahil balik nga talaga ang paa noon. Kinuha nga raw iyon ng kaibigan ko. Hinaplos-haplos niya lang ang binti at may ibinulong na mga salita, tapos muli niyang inihagi sa lupa. Pagkalapag lang daw ng manok sa lupa ay kumaripas ito ng takbo papalayo. Gulat na gulat raw ang matanda at nagsimula ng maniwala sa kanya. Ito namang isa ko pang ibabahagi ay tungkol sa aking lolo sa tuhod. Bali tatay ito ng aking lola sa father side. Isa rin daw itong babaylan na nanggagamot. Pero marunong din daw siyang mambarang. Hindi ko lang alam kung barang talaga iyon kasi ang tawag sa lingwahe namin ay ramot. Iyong merong kakayahan na pumatay ng tao kahit malayo pa iyon. Isang araw daw noon, dumayo sila sa kabilang barangay para sa kasal ng kuya ni lola ko. Pagkarating doon ay nakahanda na silang lahat sa seremonyas. May dala rin silang banda na puro matatanda ang matumutugtog. Matapos ang kasal ay sinimulan na ang kasiyahan. Pinasayaw ang bagong kasal. Nang bigla na lang daw natumba sa gitna habang nagsasayaw ang kuya nila lola o iyong lalaking ikinasal. Lumapit daw agad ang tatay ni lola at pinulsuhan ang kanyang anak. Agad daw iyong sumigaw at sinabing nagpunta sila sa lugar na iyon para sa kasal o sa kasiyahan, hindi para makipagsubukan ng kakayahan. Pero hindi pa nila alam kung sino sa mga naroon ang salarin. Agad ginamot ng tatay nila lola ang kanyang anak. Pinainom ng tubig na inurasyonan. Doon pa lang ito nagkamalay at nahimasmasan. Kinuha daw ng tatay ni lola ang kanyang mga gamit, tapos may ipinasuot sa asawa, pati kina lola, para hindi sila tablan kung may magbato uli ng palipadhangin sa kanila o tigalpo. Pagkatayo raw ng tatay nila lola ay sinabi noon, "Ano? Tapos na kayo? Ako naman!" Tapos kaagad kumumpas gamit ang kanyang hintuturo sa mga kabahayan. Biglang may mga nahimatay na kabataan sa loob noon. Bawat bahay raw na naroon ay may umiiyak na sa loob. Hanggang sa may nagsisigaw na sinasabing itigil na raw ni lolo ang kung anumang ginagawa niya. Humihingi na raw sila ng tawad. Ang may gawa daw noon ay isang dayo na nakikituluyan lang doon. Pero dahil sa ibinatong palipadhangin ni lolo ay marami ang tinamaan at nadamay. Kaya umamin na agad ang mga naroon kung sino ang may gawa noon. Sinabi raw ni lolo na hindi man lang iginalang ang masayang selebrasyon at pinagtripan silang subukan. Ipinagpatuloy pa rin daw ang kasiyahan matapos ang insidenteng iyon. Hanggang dito na lang po ito. Naway inyong magustuhan
Kahit putol-putol na karanasan ito ng aming angkan, maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Ulayo ng Cotabato. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.